Samantala sa Cebu, maraming negosyo pa rin ang sarado kasunod ng hagupit ng Bagyong Yolanda. Kabilang po sa mga nalumpo ang bayan ng Daan Bantayan kung saan naglandfall din ang super typhoon. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito ang bayan ng Daan Bantayan dito sa Cebu. Isa ito sa pinaka-northernmost na munisipyo dito sa lalawigan ng Cebu. Alas 9 ng umaga nung Biyernes, November 8, habang nananalasa ang Bagyong Yolanda, nang tumama at maramdaman ng husto dito sa Daan Bantayan ang hagupit ni Yolanda. Yang nakikita nyo yan, dati puro bahay yan. Sa lakas ng hangin, halos mabura yung mga kabahayan dyan. Dito naman, ang ating kinatatayuan, ang mismong plaza ng Daan Bantayan. Nakikita ninyo ang pinsalang inabot nila dahil sa napakalakas na hangin. Ang kanilang munisipyo, natuklap ang buong bubungan. Bagamat pinaghandaan, hindi nasahan ng mga taga-Daan Bantayan sa Cebu na ganito magiging lakas ang signal number 4 na bagyong si Yolanda nang bayuhin sila ng halos 5 oras simula alas 9 ng umaga nitong Biyernes. Ang bubong ng munisipyo, natuklap. Sa di kalayuan ng kanilang cultural center, bumagsak din na tila tinapakan ng isang higante. Ang kanilang plaza, ganitong itsura. Tila iwinasiwa sa mga puno at nagtumbahan ng mga poste. Para bagang ma-experience natin yung sound ng 747. Tapos yung isi-shake ang building. Ito even this to building nito. Ganun ang nakakatakot talaga. Nagpatupad ba ng forced evacuation siyamang nasawi sa kanilang mga kababayan. Sa pagbaybay sa mga kalye, iisa ang makikitang eksena. Ang mga bahay, lahat na pinsala. Ang mga puno, dumapa. Maging ang kanilang mga paaralan, marami ang hindi muna pakikinabangan. Dito sa Daan Bantayan, aabot sa hanggang 14,000 ang mga kinailangan magsilikas mula sa kanilang mga tahanan dahil nga nasira ang kanilang mga bahay sa hagupit ng Bagyong Yolanda. Pero karamihan sa kanila ngayong araw na linggo ay nagsibalikan na. Pilit isinasalba kung ano man yung pwede pang mapakinabangan sa kanilang mga tahanan. Tulad na lamang nitong si Nanay, kakausapin natin siya. Nay, mayong hapon. Bakit po pinili niyong dito pa rin bumalik sa bahay ninyo? Mukhang di ba delikado ito itong nilagay niyong yero dito? Ay, ano ka na? Kasi kuwan kami sa mga gamit namin. Kahit kanang mahirap, ay pinili namin dito lang talaga kami sa bahay namin. Ano po yung balak ninyo niyan? Balak namin na sana may makatulong konting tulong, makapagtayo ulit ng aming bahay, tirahan namin kahit malang kaunti. Sa ngayon, kulang na kulang nakakarating na relief goods sa mga taga rito. Nadaraanan ng mga kalye pero maraming bahagi ang one-way at patuloy pa rin ang clearing operations ng DPWH. Kaya naman marami ang mga negosyong apektado rin, tulad na lamang sa palengking ito sa katabing bayan naman ng Medellin. Ito po ang palengke sa Barangay Kawit, bayan ng Medellin, dito pa rin sa Northern Cebu. Nakikita ninyo ang mga establishmento hindi rin nakaligtas sa hagupit ni Yolanda. Nagkapunit-punit ang mga yero, marami pa rin mga establishmento ang sarado. May mga nagbubukas pero mas marami pa rin ang mga sarado. Nakikita rin natin ang ilang mga signage dito, pinagbali-baligtad ng napakalakas na hangin. Since birth mo, ngayon lang. Ano ba kalakas yung naranasan nila? Naku, parang end of the world na. Kasi yung sa San Remio, yung namin, yung bahay namin, tinampakan ng maraming mga sin, maraming mga pusti. Kuha ito mismo ng parish priest ng St. Ignatius of Loyola Parish sa Medellin habang binabayo sila ng Bagyong Yolanda Biyernes ng umaga. Rinig na rinig ang hampas ng hangin at ulan at makikita ritong unti-unting umaangat ang mga yero hanggang tuluyang liparin. Ganito na ang itsura ng simbahan ngayon. Ang altar wala ng bubong, pero sa gitna nito, nananatiling positibo ang kanilang kura paroko. We understand that there are many things beyond our control. We can survive, no? Sa Bugos City, Cebu, kitang-kita din ang pinsala sa buong lungsod ng pananalasa ni Yolanda. Walang kuryente sa buong bayan at hindi pa rin tuluyang naibabalik ang mga linya ng komunikasyon. Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.